Nadinig ko sino to? Si Francel, at saka si Padilla, no? At saka si Roy Trinidad, no? Yung ano, Vice Admiral. Vice Admiral ba yun? O two-star. So, sinabi nga nila fake news. Tawa ako eh. Ngayon ang tanong. Maniniwala ba kayo o hindi? No? Doon sa balita. Command conference. Sabi na ibang balita yung ano eh, presidente yata nagpe-preside. Presidente o top government official o palaka si Gibo. Kung nandun ang presidente, nandun si Gibo. Nandun si Anyo siguro. No? Hindi naman magpapahuli yung mga tao. Kung nandun ang presidente, sigurado nandun si Gibo. So, kung wala yung presidente, si Gibo yung pinakamataas doon. O haka-haka nga kung sino eh. Pero sinabi na isang mainstream media, si mismong si BBM ang nagpe-preside. Really? GHQ? Well, anyway. Yung kwento ba na kanino yung source? No? Kanino yung source? Saan yung source? Okay. Pagka yung nagsalin-salin na, kasi kunyari may source na ganyan, tapos pipikapin na ibang vlogger. Ayun na, pinagpapiestahan na nga ng ibang vlogger. Buti lumabas ang AFP. Sorry AFP, hindi ako nakablog kaagad eh. Nahanap ko yung disturbo eh. No? Pero buti nakalabas na yung AFP ng statement. Ang pinaka-the best doon nakapaglabas sila ng statement. Ang question na lang, maniniwala ba kayo o hindi? So saan yung message ko sa sarili ko. Yun. Ito yung dahilan kung bakit tone down. Bago akong matulog, tinotone down ko. Paano ka makaka-vlog sa ganyan? Diba? Magbablog na ako, magsisimula na ako eh. Binanata ng ganyan. Wala, inunahan ako. Ano ibig sabihin yan? Fake news, fake news, fake news. Hindi na ako nag-vlog. Fake news eh. Fake news, sabi niya, naintindihan niyo? Sa tagal-tagal na kasama ko yan, naintindihan ko ng mga yan eh. Okay, so, ano yung source? Kung hindi masabi ng source yung pangalan, bakit mo pipikapin? Kasi ang haka-haka hindi si Browner, no? Hindi si Omet Browner. So, ibig sabihin, yung sumunod, next in line, Major Service Commander o kaya an Area Commander, 3-star General. No, bakit mag-walkout yung tao? Isipin ninyo, even without the verification, ako nga inisip ko sino ba pwedeng tawagan para i-verify? Ba't ko naman tatawagan? Kukubangbangin ko. Dahil lilitaw pa ako na chismoso. So, lilitaw pa ako ng chismoso. Ba't ko i-verify? Hintayin ko na lang na Kaya nga magbablog sana ako gabi. Sabihin ko, EP, may chismis na nag-walk out. Mag-walk out. Pakilinaw. Yun yung message ko sana sa EP. Tama-tama, nagsalita na si Padilla at si Trinidad, no? So, okay na okay. Tama-tama, timely. Bago kumalat pa, etc. So, first question, the source. Saan galing? Second question, intent. Ano yung intention? Ano yung motibo? Bakit maggaganon? No? Na mapipick up. Intentionally,
Was it intentionally done? Maybe, kasi may pinagmulan, bakit hindi verify, tapos no, na-carry, and then kinalat na, and then maya-maya, may duktong na. Malapit na. Bilang na yung araw ni BBM. Tapos nung kukonekta na yan, ang pangit dito kasi yung nagkakaroon ng pag-asa yung tao, no, magkakagamitan, di iniisip ng tao, ayan, may nagwa-walkout na, 3-star general pa, atas ang dami nila. Tapos nun, kung fake news, patay na, di yung tao naniniwala na ganun, and then may rally na parating, may parating na sa 20, may rally, may isog, Manila pa. May rally na, tapos may SONA, 22. Ano yun? Meron bang intention na wag pa abutin si BBM sa SONA? Wag naman. Patapusin na yung SONA. Hintayin na lang natin. Gusto kong mapanood yung SONA. Gusto kong makita kung anong katotohanan o kasinungalingan ang sasabihin. Gusto kong madinig kung state of the nation talaga. Base sa nag-abang nga tayo. December ko pa gustong mag-withdrawal of support. Bakit kung ngayon lang magsusona na ngayon 22, biglang magwi-withdrawal of support. Hindi mag-withdraw of support ng AFP. Anong hope na sa rally sa 20? Dahil sa may nag-walkout, ayan na, lalakas na yung loob ng tao para magdadagsaan do sa rally. Tapos tuloy-tuloy na people power. Okay, good luck. Good luck. Sana, kung pero mali it started off with a lie. Yun yung problem. You cannot bring down a president with a lie. Yun yung nakakainis sa politika natin Nakakainis sa politika natin because nabibiktima yung tao. Yun yung pangit. Yun yung ayoko No? Okay, si Padilla, tsaka si Trinidad na saan ba yung ko? Nandito yun Okay. Si Padilla tsaka si Trinidad. Kaya pakinggan natin As mere marites warfare, Rear Admiral Trinidad advises caution in gathering information and emphasizes the importance of verifying sources. He reassures the public that the chain of command between the armed forces of the Philippines and the Department of National Defense remains intact. If you're referring to the command conference, that's fake news, no? I was there personally. There's nothing of that sort that happened. It was a very professional change of ideas and discussion, and there was also a lot of updates that was given. It was all positive, ended on a positive note. That is 50% fabrication, 50% imagination, 100% false. The AFP, senior officers, and the entire organization for that matter, conducts itself to the highest level of professionalism. At kortesiya ng UNTV, no? Tama ba? Tama. Thank you, UNTV, no? Ibig sabihin, nanonood ako sa inyo. Umahimik ka na. Tama na. Inano ka na nga Tama na. Yun, tama na. Next question. Kapani-paniwala ba itong dalawa na ito? No. Maniniwala ba kayo? Sir, paano kung totoo? Tapos nagsisinungaling to. Yung mukha pa niyang dalawa na yan mukha magsisinungaling. Sabi ko nga tanggalin niyo yung mga rangko niyang dalawa na yan. Pangsimbahan yan Yung isa, bihisa mo ng pare, si Trinidad, bihisa mo, tanggalin mo yung pagka-general niya. Bihisa mo siya ng black, lagyan mo na may collar dito ng pare. At saka si Francel, lagyan mo ng belo, tapos bihisa mong madre. Wala, maniniwala na buong barangay Kasi yung mukha nila, mukhang hindi magsisinungaling. Totoo lang ba? So, why would they lie on something? Ako na, iniisip ko paano kung itong dalawa? They just want to defend yung AFP. Pero sinabi ni Padilla na I was there at nothing happened of such sort. Kaya nga sabi ko,
Para nung ano ko nung nag-permission to leave ako Permission to leave, sir. Permission to leave, sir. Mag-ano ako. Nag-CR lang ako. Daming sumunod Kasi walang malakas ang loob na mag-permission to leave. Kasi nahihiya Merong high ranking No? Eh ako, siga-siga ako. Permission to leave, sir. Ang lakas ang loob. Naglabasan na lahat. Maya-maya, nandun na kami. Tanong nung Si Sagrit yata nandun. 82. Class 82, no? Tinanong. Iking, bakit? Anong problema mo? Anong problema, sir? Ba't ka lumabas? Bakit ka ng permission to leave? Ay, bakit, sir? Nagyoyosi lang. Umihi ako, sir. Nag-ihian lahat. Nag-ihian lahat ganun ba? Tapos, sir kayo, yosi gusto nyo? O, yosi rin siya. Sindi rin siya. Tapos kwentuhan kami. Tapos pinag-usapan namin on a lighter na kung ano yung disagreement namin. When you do that, yun, a 3-star general na presumably, allegedly, mag-walk out, and then sumunod yung ibang general, ibang officers, high-ranking officers. Katuda-duda Kasi bakit kakawin nyo na isang 3-star? Number 1, bastos. An officer, a 3-star at that, will not do that to an SND or isa Mistako, Ed Anyo, na dating Chief of Staff, 4-star General dati, no? National Security ek. Tapos nun, sino ba dyan? Si Centino, yung kung sa West Philippine Sea, o kaya si Hardelesa, ang secretary, o kaya si BBM na kamo. Presidente ng Pilipinas, gagawin nila yon. Abi, kinakailangan mag-push up na lahat yan. Kinakailangan mag-squat thrust lahat yan. Because it shows a breakdown in discipline. And we do not do that in the armed forces. No? Kaya fake news Sir, paano kung totoo talaga at nagsisinungaling tong dalawa? Hindi nga magsinungaling yan. Mukhang hindi nga marunong magsinungaling Hindi nga makapatay ng ipis ang itsura Itong mga spokesperson ng armed forces Now, kung totoo siya at nangyari yan sa akin, kung ako ang Chief of Staff, kung ako yung Chief of Staff at nangyari sa akin, automatic, i-relieve ko lahat yan. Automatic. Putragis kayo. Mag-walk out kayo, gago kayo, unahan nyo pa ako. Agawin nyo pa yung privilege na yon. Only the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines has that privilege to walk out on a meeting kung ayaw niya at saka kayo sumunod sa kanya. Being the head of the AFP. Kung uunahan nyo pa mag-walk out yung Chief of Staff sa akin re-relieve ko lahat yan. Pagka ganun, kung totoo yun. I will relieve everyone. And I don't care if even I have to promote colonels to become 3 stars. I don't care. I don't care na kahit yung mga lieutenant colonel magiging mga 1 star. And that's the way it should be. There is no place for a breakdown in discipline sa Armed Forces of the Philippines. Gawin ninyo yan sa labas. Kayo mga kababayan, gawin nyo sa labas yan. Tanggal ka kinabukasan, letter of resignation ka. Angas-angas nyo, mag-walk out kayo, nandyan yung presidente ng kumpanya. Ha? Gawin nyo kay Ayala yan, gawin nyo kay Si, gawin nyo kay Ang, o kay Lucio Tan, gagawin nyo. Nakaw! Good luck. Hindi pwede yan. Sa private sector, gagawin nyo yan. Ay, hindi pwede. Sa government sector, gawin nyo yan. Mag-walk out ka. Go ahead. O kaya sa DILG. O kaya kung kanino man, mag-walk out ka. Hindi pwede. Because we are all governed with certain norms na you follow the chain of command. There is professionalism. There is respect. You respect the rank, not the person. Okay lang. You salute the rank, not the person. So kung ayaw mo man yung tao at bangag, no? Kunyari. Sorry BBM, magpa-drug test ka kasi. Kung ayaw niyo yung tao at di ka sang-ayon sa kanya, you respect the office of the president. And BP Sara, if she becomes president, would want that also, that kind of setup.
Kahit ayaw nyo kay BP Sara, kung meron siyang kapalpakan in the future, wag niyo ipakita yung disrespect sa office of the president. No? Pwedeng hindi ka sang-ayon sa kay BBM, hindi ka sang-ayon sa kay BP Sara, hindi ka sang-ayon kay Gibo. Putsaragis Gibo, marunong ka pa, hindi ka naman talaga na gano'n, nag-sundalo Walang ganunan, personalan na yon. Trabaho lang tayo, chain of command, yun yung ano doon. Now, nainis ako doon sa malicious intent nung balita. Doon ako nainis. Na kasi, bakit yung organization idadamay ninyo? Bakit palalabasin ninyo na ganun yung balita, no? Nakakainis yun. Kaya nga, motibo, timing, yun yung question Ano yung motibo, ano yung timing, ano yung intention talaga. Na at 20 merong rally, 22 may SONA, tapos naglalagay ng may nagwo-walkout na 3-star mataas na. Ibig sabihin walang laban ng chief of staff, nagwo-walkout na yung mga general niya. Kasi ang implication si Browner bayaran, kaya yung mga iba hindi na natiis, sila walkout na. Alam niyo yung gumawa ng ganyang balita, masyadong hindi totoo. At kung totoo nga, sabi ko sa inyo, at nangyari man talaga yan, Omet Browner, advice ko lang sa iyo, you relieve everyone. Huwag kang matakot. You relieve everyone. Because hindi natin kailangan sa institusyon natin na pagkaganyan ang utak ng mga next ranking na mga tao ay may nagbabadyang gera, ganyan tayo. Hindi pwede. Kaya nga mas naniniwala ako na fake news. No? Sinabi na nga ng mga sakristan ng simbahan. No? Sinabi na nga na Sampari, Sang Madre, nagsalita. Hindi ako nagbibiro. Talagang mukhang pare yung isa. Yung maamo bang mga muka, hindi mukhang malisyosong muka. Tapos nun, yung isa mukhang madre. Mukhang hindi makapatay nipis. Tanggalin mo yung mga uniforme niyan Parang mga ano na nga Mga hindi magsisinungaling. At ang ano doon, sinabi ni Padilla na nandun siya mismo. And I believe her. Bakit natin pipilit na nagsisinungaling sila? Bakit sasabihin na hindi totoo? Okay. At sinagot ko na, kung totoo man yan, at nag-walk out, at kung mangyayari man yan in the future, the chief of staff, kung ako man yon, kung ako ang chief of staff, no? Sorry, hindi ako Kung ako ang chief of staff, lahat kayo relieve sa akin. Kung kahit 3-star ka, kahit kayo mag-ipon-ipon, putarantado. Hindi pwede yan. Sana magan. The armed forces should be solid. The armed forces cannot be political. The armed forces should stay intact kasi may nagpapadyang gera. Hindi pwedeng yung magpapalakasan tayo ng pasigaan tayo, kaya pataasan ng ihi. Hindi ka tama sa'yo, hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi. You wait till you become. No? You give the chief of staff the leeway. As he will give you the leeway also. Kaya nga tinatanong kunyari mga commander, anong palagay nyo? Ano palagay nyo? Palagay nyo. And we know how it works. Ano palagay mo? Sir, ayoko. Ano palagay mo? Sir, ayoko. Ano palagay mo? Sir, ayoko. O sige, magde-decision na ako. Gusto ko O sino? Anong gagawin natin? Gusto ng chief of staff? O gusto ng commander-in-chief? O gusto ng paano? Ang pwede ninyong gawin, mga subordinate commander, pagka gano'n na hindi kayo sang-ayon, can I speak, sir? Permission to say something, sir. Sir, pwede ba natin kunin yung konsensus ng lahat ng mga official dito, lahat ng mga commander dito, para makita lang natin ng malinaw kung ano yung sentimiento ng bawat isa. I insist, sir. I insist. Sige, kunin.
Ayaw. Ayaw yung proposal, kunwari. Oh, ayoko magawa ng example, baka mamaya, makot ako eh. Kunyari, yung West Philippine Sea na yan, na yung delivery na naman, no? Pa-handle nyo na lang kasi sa mga JNT delivery. Sa mga LBC, no? Pa-deliver nyo na lang yung supply. Baka makakarating pa eh. Ngayon, siguro ang proposal sumabay yung mga allies natin. Oo, magandang idea, kaso nakakaya naman tayo, no? Parang kinakailangan pa natin ng ibang bansa na tumulong sa resupply lang mission ng AFP. Okay, kunyari, wag na muna mag-resupply. Baka yun ba yung tanong? Kinakailangan, wag na muna mag-resupply kasi magsusona na eh. We cannot afford an incident. Oh, eh. Pwede ba sa susunod na resupply, ang gawin yung resupply 2 buwan? Para hindi man matuloy yung resupply, meron pa 2 buwan. Okay, gawin nyo na 3 buwan. Di ba? Pang emergency ba?